Magandang araw mga ka-okay, mga kababayan. Nandito ako ngayon kasi meron akong gustong itanong. Ito ay patungkol sa isang frontliner. At saludo tayo sa mga frontliners kasi sobrang sakripisyo niya mga yan, lalo na yung mga nasa ospital, di ba? Hindi sila nakakauwi pa sa kanila, madalas sa kanilang pamilya, nakakapagod yung trabaho nila, at nakakatakot na baka mahawa sila, at marami nang nahawa, meron nang mga namatay na. At ganoon din yung mga pulis at mga sundalo na nakabantay sa mga pamilya, sa mga checkpoint. Ay talagang maraming salamat sa inyo. Pero meron akong gusto lang itanong ngayon kasi may pangyayaring ganito eh. Merong isang tao na mamimili. Siya ay hindi pinapasok. Ang reason kasi hindi nakapangalan sa kanya yung quarantine pass. Ngayon may tanong ako, talaga bang yun ang sinasabi ng gobyerno na kapag hindi nakapangalan sa kanya yung quarantine pass, hindi pwedeng pumasok? Mayroon pang, ang reason pa niya, isa pang reason, ito pa. Dahil daw ang quarantine pass ay pinagpapasapasahan. Aba, ay natural, pagpasapasahan yan. Bakit? Isa lang ang inisyu ng gobyerno na quarantine pass sa bawat pamilya. Diba? Isa lang. So, papaano kung yung tao o yung kapamilya nila na sa kanya nakapangalan yung quarantine pass, 3 o 4 na araw nang may sakit at hinang-hina? Papaano? O hindi na sila kakain ng 3 o 4 na araw kasi hindi makabangon yung mamimili kasi sa kanya nakapangalan yung quarantine pass. Ang pangyayari naman ganito, meron siyang quarantine pass, meron siyang valid ID, nakatunayan kapamilya niya yung kung saan nakapangalan yung quarantine pass. Kahit anong gawin niyang pakiusap, abay hindi pinapasok. Tingnan nyo, kayo ang humusga, diba? Paano kaya kung ganito pangyayari? Yung frontliner na yon na ayaw magpapasok, kamag-anak niya yon. Oh, come on. Hindi ako naniniwalang hindi niya papapasukin yun. Baka kahit walang quarantine pass, papasukin niya yun kasi kamag-anak niya. Kaya sa ganitong pangyayari, medyo hindi maganda. Paano kung makitid ang ulo, makitid ang isip ng taong yun at gumawa yun ng hakbang para magkaroon ng kaguluhan? Buti na lang talagang marunong din magpasensya, di ba? Ayun. Kaya ang masasabi ko lang, hindi lang frontliners ang nagsasakripisyo ngayong panahon na to. Pati ang mga mas maraming nagsasakripisyo na pangkaraniwang mamamayan. Bakit? Ang mga frontliner, tuloy-tuloy na pumapasok sa kanilang trabaho. Tuloy-tuloy na sumisweldo. Yung mga pangkaraniwang mamamayan, marami nang alalahanin at isipin kung paano babayaran ang kanilang mga utang pagkatapos ng quarantine na to. At iniisip din nila kung makakabalik pa ba sila sa kanilang mga trabaho. At halos 2 buwan na tayong walang trabaho yung mga pangkaraniwang mamamayan. Naiisip nyo ba kung paano, saan niyang kumukuha ng kanilang kinakain? Makakasapat ba yung binibigay ng gobyernong padala 2 kilo bigas at 3 sardinas? Hindi makakasapat yun. Kaya ang intindihan dito, parehas lang. Iniintindi namin ang frontliners, dapat intindihin din ng mga pangkaraniwang mamamayan kasi pare-parehas lang tayo nagsasakripisyo dito. Kaya sa mga ganyang pangyayari ay konting konsiderasyon, di ba? Galing sa malayo, ang hirap-hirap sumakay ngayon. Galing sa malayo at hindi kita mo naman, hindi naman mukhang masamang tao, maayos naman at nakikiusap naman, tapos hindi pa papasukin. Nasaan ang puso at konsiderasyon ng frontliner na yon? Ayun, kaya yun ang aking gustong sabihin, na kayo ang maghusga kung tama ba o mali yung sinasabi ko. Sana ay ito ay makarating sa pamahalaan at ma-review kung ano ba talaga yung batas tungkol dyan sa quarantine pass na yan. Ayun, maraming salamat sa inyong pakikinig, mga ka-okay, mga kababayan.